Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga kaibigan, mga bisita at mga inaaralan sa Biblia na narito ngayon. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah sa umagang ito. Bahagi po ng ating pagpupulong ay umpisahan natin ito sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Pakisuyo na awitin natin ang awit numero 153. Ang pamagat, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kung ako po sa inyong kalagayan, pakisuyo na awitin ito na nakatayo, masigla, bilang pagpuri sa ating Diyos na Jehovah at sundan natin ang himig ng ating awit.
Sa umagang ito ay muli tayo makakatanggap ng mga masasaganang espiritual sa ating dalawang pagpupulong. Ang una ay ito ay ang pahayag pangmadla, ang paksa, ano ang katayuan mo sa Diyos? Papahayag sa atin ito ni Brother Sherwin Nones, mula pa sa Roosevelt Congregation. Brother Nones, handa na po kami makinig. Anumang aspeto ng buhay natin, gusto natin meron tayong magandang katayuan o standing. Halimbawa, sa loob ng pamilya o sa community. Ganon din sa trabaho. Kung estudyante ka, gusto mo rin ng magandang katayuan kasama ang inyong mga kaklase at sa mga teachers mo. Ganon din sa kongregasyon. Gusto mo rin ng isang magandang katayuan sa paningin ng mga kapatid. Masaya tayo kapag ganyan ang kalagayan natin at normal yon at hinahanap talaga natin ang isang magandang katayuan na aprobado tayo ng mga taong kasama natin. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng aspeto o larangan na meron tayong mabuting katayuan ay ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ang kapayapaan ng isip natin at ang pag-asa sa hinaharap, nakadepende yan sa isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos na Jehova. Tingnan natin ang isang mahalagang teksto kung bakit talagang napakahalaga ang isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos. Paksiyong buksan natin ang Roma Kabanata 14 sa talata 10, sa ikalawang bahagi at sa 12. Roma Kabanata 14 sa talata 12 o sa talata 10 sa ikalawang bahagi lang at ganun din sa verse 12. Ganito ang sabi sa verse 10 sa ikalawang bahagi lang, tayong lahat ay tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol ng Diyos. Verse 12, kaya ang bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos para sa kanyang sarili. Ano ang pinapakita ng mga tekstong ito? Mananagot tayo sa Diyos na Jehova. Accountable tayo sa Kanya. Halimbawa, ang mga magulang mananagot sa pagpapalaki ng kanilang mga anak kung ayon ito sa pamantayan ng Diyos. Ganon din ang mga kabataan. Mananagot din ang mga kabataan sa pagkilos nila. At tayong lahat, mananagot din tayo sa Diyos sa paraan ng paggamit natin ng panahon, lakas, at ng mga ari-arian natin. Hindi naman sa tinatakot tayo o binabantaan tayo ng Diyos. Hindi ganon. Gustong matiyak ng Diyos na Jehova na ginagamit natin talaga ang ating lakas, kakayahan para makagawa ng mabuting pangalan at isang mabuting katayuan sa Kanyang harapan. Gusto rin natin sabihin na kailangang pagsikapan na magkaroon ng isang mabuting katayuan at mapanatili ito. Kasi ang mabuting katayuan kahapon, hindi ibig sabihin ngayon ay mabuti rin. Marami kasi tayong posibleng mga hamon. Naandyan ang marami mga tukso. Naandyan din ang impluensya ng masamang mundong ito. Naandyan din ang mahinang laman. At ang marami pang iba. Pwedeng ang mabuting katayuan kahapon ay mawala ngayon. Kaya kailangan gumawa tayo ng pagsisikap para mapanatili natin ang isang mabuting pagsang-ayon sa harapan ng Diyos na Jehova. Tandaan natin, hindi madaling makabuo ng mabuting reputasyon, pero napakadaling masira ito sa ilang mga sandali lang. Kaya sa umagang ito, sa pahayag pangmadlang ito, tutulungan tayo ng mga karakter sa Biblia, 5 karakter na kung saan iba't ibang mga hamon ang pinagdaanan nila, pero napanatili nila ang isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos. At habang pinag-uusapan natin, pwede mong itanong sa iyong sarili,
Katulad ba ako ng karakter na ito? May pagkakapareho ba kami? Ano ang meron sa kanyang buhay na magagamit ko na aral sa aking sarili ngayon para kapag napaharap ako sa kaparehong mga hamon, hindi ko mawawala ang isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos. Pag-usapan natin. Sa panahon ng Biblia, ginamit ni Apostol Pablo ang mga salitang mga ulap ng mga saksi. Ibig sabihin, mayroong grupo ng mga taong naglilingkod sa Diyos na Jehova. Iba't ibang hamon nila, pero nagawa nila pa rin mapanatili ang isang mabuting katayuan sa Kanya dahil sa kanilang pananampalataya. At meron ding mga makabagong panahong halimbawa na makikinabang tayo. Pag-usapan natin ang unang karakter. Yan ay si Abel. Buksan natin ang Hebreo Kabanata 11, Hebreo Kabanata 11 sa talata 4. Meron din tayong artwork para mapaalala sa atin ang karakter na yan. Hebreo Kabanata 11 sa talata 4. Dahil sa pananampalataya, nagbigay si Abel sa Diyos ng isang handog na nakahihigit sa handog ni Cain. At dahil sa pananampalatayang yan, ipinakita ng Diyos na itinuring niya siyang matwid dahil kinalugdan ng Diyos ang mga regalo niya. At kahit namatay na siya, nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Makikita natin sa artwork ang kalagayan ni Abel noon. Pero ano ang hamon? Ano ang problema sa kalagayan ni Abel noon? Ang problema, family problem. 3 laban sa isa. Bakit 3 laban sa isa? Kasi si Adan, si Eva, si Cain, hindi mabuti ang katayuan sa harapan ng Diyos na Jehova. Si Abel, siya ang nanatiling matatag. Napansin niyo ba? Ang unang problema na nailagay sa Biblia, family problem. At alam yun ng Diyos na Jehova. Motibo ni Abel, wagas, dalisay ang kanyang motibo. Kahit na ang 3 kasama niya o kapamilya niya, hindi nagkaroon ng mabuting katayuan sa Diyos na Jehova. Ganun ka ba sa kalagayan mo ngayon? Nag-iisa ka bang saksi? O kaya naman may mga kapamilya ka pero hindi ka nila sinusuportahan sa paglilingkod mo sa Diyos na Jehova? Katulad ba ni Abel ang kalagayan mo? Kung ganon, huwag kang susuko. Alam na alam ng Diyos na Jehova yan. Kung tapat ka, kahit ang mga kapamilya mo ay hindi naglilingkod sa Diyos na Jehova o hindi sila tapat, kapag tapat ka, maaalala ka ng Diyos na Jehova. Bakit? Kasi yun ang unang problema na nakita niyang naging matatag ang isang lingkod niya na si Abel. Kaya nga 'di ba sa teksto nabasa natin na kinalugdan ng Diyos ang mga regalo niya. Kahit patay na siya, hanggang ngayon, naaalala pa rin natin ang kabutihan ni Abel. Kaya anumang problema na dumating sa iyo, kahit nag-iisa ka, titiyakin ng Diyos na Jehova na hindi ka niya iiwan sa ere. Sasama si Jehova sa iyo. Maglalakbay siyang kasama mo at titiyakan niyang magiging matatag ka habang hinaharap mo ang iba't ibang mga issue o mga hamon ng pananampalataya kahit na napapalibutan ka ng mga miyembro ng pamilya na hindi ganon ang katapatan sa Diyos na Jehova. Minsan o nung nakaraang 2 taon, nakilala ko ang isang sister sa Aurora Province na ang pangalan niya ay Jenny. Pakikita natin sa artwork kung ano ang kalagayan niya. Si Sister Jenny ay paralisado mula leeg hanggang pababa, hanggang paa. Hindi siya pwedeng maglakad at hindi rin siya pwedeng makaupo. Kailangan ganyan ang kalagayan niya. Naka-recline siya. Siya lang ang nag-iisang saksi sa pamilya. Hindi siya sinusuportahan ng kanyang mga kapamilya. Pero nang malaman niya ang pag-asa, talagang nagpursigi siya na itaguyod ang pananampalataya niya, maglingkod sa Diyos na Jehova. At nagtulong-tulong ang mga kapatid. Dahil sila ay mahirap lang, nagtulong-tulong sila para mapaglaanan siya ng isang wheelchair katulad niyan.
At kahit na ganyan ang kanyang kalagayan, hindi siya sinusuportahan ng kanyang mga kapamilya, pansinin, hindi siya sumuko. Makikita natin sa next slide na kahit na ganyan ang kalagayan niya, lumalabas pa rin siya sa larangan. Katulad siya ni Abel, nag-iisa lang sa espiritual na paraan. Pero nagkaroon siya ng pamilya sa loob ng kongregasyon at sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kabila ng mahirap na sitwasyon niya, naging pagpapala yon kasi marami ang napapatibay ni Jenny. Ganyan din ba ang kalagayan natin? Bagaman di naman tayo paralisado o may matinding sakit, pero kung tapat tayo kahit ang mga membro ng pamilya natin na hindi ganon, tatanggap tayo ng isang mabuting katayuan o approval sa harapan ng Diyos na Yehova. Punta natin ang ikalawang halimbawa natin at ito naman ay si Enoch. Mababasa natin sa Hebreo Kabanata 11 sa talata 5 ang mabuting record ni Enoch. Paksi yung buksan natin, Hebreo Kabanata 11 sa talata 5. Meron din tayong artwork para maalala natin si Enoch sa bagay na ito. Basahin natin ang verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat para hindi makatikim ng kamatayan at hindi siya makita saan man dahil inilipat siya ng Diyos. Dahil bago siya inilipat, tumanggap siya ng patotoo na lubusan niyang napalugdan ang Diyos. Makikita natin sa artwork na ang problema ni Enoch noon, kung kay Abel ay pamilya, ang problema naman ni Enoch noon, ang kapaligiran niya, yung environment niya. Napakasama ng mga tao noon. Makikita natin sa artwork na gusto siyang gawa ng masama ng mga taong nakapalibot sa kanya kahit ipinapangaral niya o habang pinapangaral niya ang mabuting balita. Pero ayon sa verse 5, tumanggap siya ng patotoo na lubusan niyang napalugdan ang Diyos na Yehova. Ibig sabihin kahit na masama ang kapaligiran niya, hindi mabubuting mga tao, hindi siya nagpatuloy siya sa pangangaral ng mabuting balita. Meron ding mga tulad Enoch ngayong panahon natin. Halimbawa, gamitin nating halimbawa ang bansa ng Mozambique sa Africa. Alam nyo ba na noong 1968, nagising na lang ang mga kapatid isang umaga at ibinalita o ibrinodcast ng gobyerno na ang mga saksi ni Jehovah doon ay hindi pwedeng mangaral at kung magpupulong sila, kasama lang dapat ang kanilang pamilya. So naisip nyo ba yun? Kung sa atin kaya mangyari yun, makatanggap tayo ng notice sa gobyerno na ititigil ang pangangaral, bawal yon at bawal din magpulong katulad nito. Anong gagawin kaya natin? Ano kayang maiisip natin? Sinabi ng mga gobyerno o ng mga kapulisan, kahit wala kayong ginagawang masama, hindi otorisado ng gobyerno ang relihiyon nyo. Yan ang sabi ng mga pulis. Kaya ang nangyari, ang daming naaresto, binugbog, kinulong. Pero sa kabila noon, nagpatuloy ang mga kapatid sa pangangaral ng mabuting balita. Kahit sa loob ng bilangguan, natuto silang mangaral sa iba't ibang mga pamamaraan. Natuto silang gumawa ng iba't ibang mga pamamaraan din para makapagpulong sila. Ang mga literature nila ay tinatago sa mga pagkain o sa ibang mga bagay para meron silang magagamit. At kahit ang mga baguhan noon, tinutulungan sila na maging matatag kasi marami silang haharaping mga pagsubok. Sabi ng isang kapatid, nung panahong yun, naalala niya, pagkatapos na matagpuan ng isang interesado, 2 linggo pagkatapos ng study na yon, 2 linggo pa lang, magsisimula ng mangaral ang isang interesadong yon. Sa 3 linggo, tutulungan na siya na magdala rin ng iba pang mga interesado. At sa 4 na linggo, mangangaral na siya ng bahay-bahay. Parang masasabi natin, fast track, ang bilis, di ba? Kung tayo ang interesadong taong yon, ipapaliwanag din sa atin na, pwede kang makulong. Pwede kang makulong o mabugbog, pero maging matatag ka. Tutulungan ka ng Diyos na Yehova. Hindi tumigil ang mga kapatid natin sa kabila ng pagbabawal
At noong 1974 at 1975, mahigit na 3,000 mga individual ang nabaptize. At pagkatapos ng 30 years, noong taong 1991, nagkaroon ng legal recognition sa Mozambique. At may isang circuit assembly doon na kung saan 2,200 ang dumalo, 25% o mga 505 na mga individual ang nabautismuhan sa assembly na yon. Ngayon, kung titingnan natin sa ating website, mahigit sa 99,000 publishers ang Mozambique. Tulad Enoch ang mga kapatid doon. Mahirap ang kanilang dinaanan, pero hindi sila natakot sa kapaligiran o sa masamang environment na yon. Pero minsan, ang kalagayan natin ay hindi naman yung pag-uusig. Pero baka ang kalagayan natin, natatakot tayo sa sasabihin ng iba kapag mangangaral tayo. Kumuha tayo ng isang local example. Makikita natin sa artwork na ito, ang isang sister sa probinsya ng Rizal. Makikita natin na meron siyang disability. Hindi siya makalakad. Kaya nga yung partner niya, na senior citizen, ang nakatayo. Siya nakaupo habang nagka-cart witnessing. Pero minsan, kapag pumupunta sa teritoryo, ganito ang kalagayan niya. Tingnan natin sa susunod na artwork. Yan. Kailangan niyang lumuhod para makipag-usap sa mga tao. O kasi hindi madala yung wheelchair doon. At kapag babiyahe sila mula sa bahay-bahay, ganito ang kanyang kalagayan. Para bang gumagapang siya. Kung isip natin, parang nakakahiya yun, hindi ba? Ano kaya sasabihin ng mga tao? Ano kaya ang nararamdaman ng sister? Pero hindi niya yon pinansin. Ang mahalaga sa kanya, makagawa siya ng isang mabuting pangalan sa harapan ng Diyos na Jehova. Mangaral pa rin siya at matulungan ang pinakamaraming mga tao. Ganyan din ba ang kalagayan natin? Nahihiya tayo o napanghihinaan tayo? Alalahanin natin si Enoch, ang mga kapatid sa Mozambique, ganun din ang sister na yon. Pumunta na tayo sa isa pang karakter at ito naman ay si Abraham at si Sarah. Abraham at si Sarah, itong mag-asawang to. Tingnan natin sa Hebreo Kabanata 11 sa 8 hanggang 10. Hebreo 11 sa 8 hanggang 10. Meron din tayong artwork para maalala natin ang mag-asawang ito. Hebreo Kabanata 11 sa 8 hanggang 10. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang utusan siyang pumunta sa lugar na tatanggapin niya bilang mana. Umalis siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa pananampalataya, tumira siya bilang dayuhan sa lupaing ipinangako. At tumira siya sa mga tolda, kasama sina Isaac at Jacob, ang mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring yon. Dahil hinihintay niya ang lungsod na may tunay na mga pundasyon na ang nagdisenyo at gumawa ay ang Diyos. Ano naman ang problema ni Abraham? Katulad ng makikita natin sa artwork natin, mula sa magandang kalagayan, ay kailangan nilang tumira sa mga tolda. Ang kalagayan ng urnoon o bahay ni Abraham ay talagang maalwan. 13 hanggang 14 rooms ang kanilang bahay. Ang kanilang lugar ay nasa isang syudad, isang center for business, at ligtas. Nasa comfort zone sila. Pero nang palipatin sila ng Diyos na Jehova sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan, yun ngayon ang hamon. Pero katulad ng alam natin, iniwan ni Abraham at ni Sarah ang maalwang buhay na yon para sumunod sa Diyos na Jehova. Alam natin, maraming hamon yon. Pwedeng salakayin sila ng mga kaaway, pagnakawan sila, at marami pang iba. Pero nagtiwala ang Diyos na Jehova o si Abraham sa Diyos na Jehova at mahalaga sa kanya ang mabuting katayuan sa kanyang harapan. Maraming mga modernong panahong Abraham at Sarah. Dito lamang sa Pilipinas, sa itong nagdaang mga taon, maraming mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang sumusulat sa branch office para humingi ng teritoryo at doon sila makapaglingkod. Mapalawak yung kanilang ministeryo.
Sumulat ng isang brother, ganito ang sabi niya. Mula pa 1992 hanggang kasalukuyan, ang asawa ko at ako, kasama ang 3 maliliit naming anak noon, ay nagkapribileyo na tumulong sa maliliit na mga kongregasyon na may malaking pangangailangan. Sa loob ng 31 years, nakapaglingkod kami sa 13 na magkakaibang kongregasyon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yung buhay namin na need greater way of life, talagang nagdala ng malaking kagalakan nito habang tinulungan namin ang mga interesado na makilala ang Diyos na Jehova at yakapin nila ang katotohanan. Kaya makikita talaga natin ang isang magandang halimbawa ng tulad Abraham o Sarah na attitude, na saloobin, na umaalis sa comfort zone para matulungan pang marami mga tao. Pero naisip natin, dahil magkakaiba naman ang mga kalagayan, paano natin malalaman kung yung sakripisyo natin ay tamang sakripisyo? Kasi iba-iba ang kalagayan. Iba ang kalagayan ng may edad na sa isang bata na walang sakit. Sa isang pamilya o mag-asawa na maraming anak, sa isang mag-asawa na walang anak. Magkakaiba ang kalagayan. Pero magandang panukat ito sa ating sarili. Tingnan natin sa Deuteronomio Kabanata 16. Deuteronomio Kabanata 16, talata 17. Deuteronomio Kabanata 16 sa talata 17. Magandang ito ang maging prinsipyo na gagamitin natin para malaman natin kung tama ba ang sakripisyong ginagawa natin. Deuteronomio Kabanata 16 sa talata 17, ang sabi, ang kaloob na dapat dalhin ng bawat isa ay katumbas ng pagpapalang ibinigay sa kanya ng Diyos ninyong si Jehovah. Ibig sabihin, kung ano ang meron tayo ngayon, batay sa ating lakas, kakayahan, talino, kalusugan, ang ibibigay natin sa Diyos na Jehovah ay kasukat, katapat, katumbas kung ano ang meron tayo ngayon. At walang pwedeng humatol sa atin dahil tayo ang nakakaalam kung pinakamahusay nga ba yung ibinibigay natin. O isang ilustrasyon, alam ng isang teacher kung yung estudyante, binibigay niya yung best niya. Kaya minsan sinasabi ng isang teacher sa isang magulang, alam niyo po yung anak niyo, matalino naman siya talaga, pero napansin namin, hindi siya siguro masyado nag-aaral, kaya hindi niya nakukuha yung mataas na grado kapag lumabas na ang resulta ng exam. So sa katulad na paraan, alam din natin sa ating sarili at alam din ng Diyos na Jehova kung yung binibigay natin ay katumbas ng pagpapala o kakayahan natin sa ngayon. Walang sakripisyo ang madali. Kaya nga ginagamit natin yung term na sakripisyo. Pero minsan, yung sakripisyo natin, pwede palang ma-improve talaga ito sa pagdaan ng panahon. Anong ibig natin sabihin? Halimbawa, kung dito ka nagtatrabaho sa bandang Parañaque at sabihin na natin o dito ka nakatira at sa Bulacan ka magtatrabaho, parang naisip natin, ang layo ah. Pero kausapin mo ang isang tao na gumagawa nun sa loob ng 10 taon. Anong sasabihin niya? Parang ang lapit na lang. Pero nung una, nahirapan ka ba? Oo, ang hirap nung una. Parañaque, puntang Bulacan, layo. Pero ngayon, parang nasanay na ako. Diba, ganun din tayo? Minsan, magagawa natin makapag-pioneer, auxiliary pioneer. Pero may isip natin na bandang huli, nasasanay na tayo sa rutinong yun. Kaya gawin naman natin, magre-regular pioneer tayo. Pagkatapos ng ilang panahon, naisip natin yung pagre-regular pioneer natin, parang nagagawa nating madali na siya o kaya na natin. Kaya mag-iisip pa tayo ng ibang paraan kung paano tayo ma-improve natin yung sacrifice natin. Kapag ganoon, tulad tayo ni Abraham talaga at ni Sarah, naghahanap ng mga paraan para makalabas sa ating comfort zone, mapalawak yung ating ministeryo, at ang resulta, mabuting katayuan sa harapan ng Diyos na Jehova. Puntahan natin ang pang-apat na karakter natin. Yung pang-apat na karakter natin ay si Moises. Tingnan natin ang ulat ng Hebreo sa Kabanata 11, Hebreo Kabanata 11, sa 24 hanggang 26. Hebreo Kabanata
11 sa 24 hanggang 26. Meron din tayong artwork para maalala natin si Moises. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises na tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto nang malaki na siya. Mas pinili niyang mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos kaysa pansamantalang magpakasaya sa kasalanan. Dahil para sa kanya, ang hamakin bilang isa na pinili ay kayamanang nakahigit sa mga kayamanan ng Ehipto dahil nakapokus siya sa panahong tatanggapin niya ang gantimpala. Ano ang challenge ni Moises? Ito yung alok ng kapaligiran niya. Yung alok ng mundo nung panahong niya. Alam natin na isang aristokrata na paraan ng pagpapalaki ang tinanggap ni Moises no. Nasa palasyo siya ng paraon. Pero anong ginawa niya? Ayon sa teksto, pinili niyang sumama sa bayan ng Diyos sa halip na sumama o lumaki doon sa loob ng palasyo ng paraon. Ngayon, maraming mga tulad Moises din sa bayan ng Diyos. Tinanggihan nila ang alok ng masamang mundong ito. At kung ganon ang katayuan natin ngayon, meron tayong mga decision na kung saan may mga alok sa atin. Sino ang pipiliin natin? Maapektuhan ba nito ang paraan ng paglilingkod natin sa Diyos na Jehovah? Isang magandang halimbawa, ang isang sister na taga Cebu. Napakahusay niya mag-volleyball nung teenager siya. Kaya kinuha siya ng isang malaking university dito sa Manila. Lumipat siya dito at umpisang naglaro sa malalaking mga liga ng volleyball. Kasama dito yung mga labanan ng mga universities. Pero na-realize niya na sabi niya hindi siya masaya kasi naisasakripisyo na ang isang mabuting kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Hindi na siya masyadong makadalo sa mga pagpupulong. Kaya ang ginawa niya, matapos ang ilang buwan, iniwan niya ang sports na mahal niya. At pagkatapos bumalik siya sa kanilang lugar at doon ipinagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Na-impress, maging yung mga dyaryo, mga media. Kaya ang sabi doon ng isang malaking dyaryo, ang sabi sa Ingles, she may have lost her chance on volleyball fame and glory, but in exchange, she received even more, something that people spend their whole life finding, the meaning of true happiness. Tulad ni Moises, tinanggihan niya ang alok na yon. Nag-focus siya sa isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos na Jehovah. Ang huling karakter natin ay isang babae at ito ay si Rahab. O buksan natin ang Hebreo Kabanata 11 sa talata 31. Meron din tayong artwork para maalala natin si Rahab. 11:31. Dahil sa pananampalataya, ang babaeng bayaran na si Rahab ay hindi namatay kasama ng mga masuwain dahil tinanggap niya ng mapayapa ang mga espiya. Sa kalagayan ni Rahab, ano naman ang challenge? Yung buhay niya nanganib kasi nga pinoproteksyonan niya ang mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Meron bang mga modernong panahong mga Rahab ngayon? Meron. Ang isang magandang halimbawa ay yung mga sisters natin sa Poland. Alam nyo ba na noon ay bawal ang mga gawain natin sa bansang Poland? Ang grupo ng mga sisters doon, maraming taon, ay isinapanganib ang kanilang buhay para makapag-deliver ng mga publikasyon natin sa mga kongregasyon. Mga sisters ang gumagawa noong panahong iyon. Sila ang nagde-deliver ng ating mga literature para may magamit ang mga kongregasyon. Maisip natin, mahirap yun para sa kalagayan nila. Isinapanganib ang kanilang buhay. Pero isang mabuting katayuan sa Diyos na Jehovah ang tinanggap nila. Ngayon, hindi naman kailangan na umabot sa halos maisapanganib natin ang buhay natin. Pero kahit na maliliit na mga bagay lang, pwede tayong may magawa para sa mga kapatid natin. May magawa tayong practical na mga bagay para mapatibay sila, matulungan sila. Minsan, sa halip na maghintay, pwede tayong lumikha ng mga pagkakataon para tulungan ng ating mga kapatid. Kapag ganyan tayo, kapag proactive tayo na nag-iisip,
kung paano matutulungan ang ating mga kapatid para tayong si Rahab. Naalala nyo ba ang 5 karakter na pinag-usapan natin? Si Abel, anong problema niya? Family issue. Pero naging matatag at tapat siya. Si Enoch, masama ang kanyang kapaligiran, pero nanatili siyang masigasig na mangaral ng mabuting balita. Hindi siya nahihiya. Si Abraham at si Sarah, handa silang magsakripisyo, iwan ng comfort zone para maglingkod sa Diyos na Jehova. Si Moises, may alok sa kanya ang masamang mundo noon. Tinanggihan niya, pinili niya na maglingkod sa Diyos na Jehova. Si Rahab, isinapanganib niya ang kanyang buhay kasi mahal niya ang mga lingkod ng Diyos na Jehova. Ganyan ba tayo ngayon? Ganyan ang kalagayan natin? Pag-isipan nating mabuti. Alam natin, kaunti na lamang ang panahon bago wakasan ng Diyos na Jehova ang masamang sistemang ito. Gusto natin na bawat araw, isang pagkakataon para makagawa tayo ng mabuting pangalan at isang mabuting katayuan sa harapan ng Diyos na Jehova. Kaya kung babalikan natin yung tema natin para sa public talk na ito, ano ang katayuan mo sa harapan ng Diyos? Yung sagot sa tanong na yan, nakadepende kung paano natin ginagamit ang buhay natin bawat araw. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Marami pong salamat, Brother Nones, sa inyong nakapagtuturo at nakapagpapatibay sa pananampalataya sa pahayag. Tunay na kami ay nakinabang ng gusto. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang pagpupulong natin. Ito ay ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasing Bantayan. Nasa aralin artikulo na tayo, yung paksa, tularan ang sigasig ni Jesus sa pangangaral. Ito ay harap sa atin. May tanong at sagot ni Brother Isi Paharilyaga at ang kanyang katulong na tagabasa ay si Brother Florence Umali. Muli, isang magandang umaga ang pinapaabot sa inyong lahat at malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito. Napakaganda ng ating tatalakayin. Medyo kaugnay siya doon sa pahayag na napakinggan natin. Pasimulan natin yung pag-aaral sa Magasing Bantayan sa pamagitan ng pag-awit. Inaanyayahan kayong tumayo kung kayo ay nasa kalagayan. Sama-sama nating awitin ang song number 57, Mangaral sa Lahat ng Uri ng Tao.
Tayo ngayon sa Aralin, Artikulo 11 sa ating magazine Ang Bantayan. Ang pamagat, tularan ng sigasig ni Jesus sa pangangaral. Kanina nakita natin doon sa pahayag yung mga magagandang halimbawa ng ilang mga modernong mga kapatid na nagsisikap na maglingkod kay Jehovah sa kabila ng may hirap na kalagayan. Kumusta naman tayo? Patuloy ba yung sigasig natin sa paglilingkuran kay Jehovah sa kabila ng maraming problema o minsan ay waring parang tinatamad tayo? Makakatulong itong artikulong ito na tulungan tayo na mamanatili yung sigasig na iyon. Ang ating susing teksto ay hinango sa Lucas Kabanatang 10, talatang 1. Ang sabi, isinugo sila ng Panginoon ng dala-dalawa para mauna sa Kanya sa bawat lungsod at nayon na pupuntahan niya. Titingnan natin yung setting na yan at kung bakit ginawa yan ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Sa artikulong ito, matututunan natin yung 4 na paraan para mapanatili natin yung sigasig sa panahon natin sa ngayon. Kung paanong ginawa yan ni Jesus noon, makikita natin kung paano natin yan maikakapit sa panahon natin. Kaya tiyak, makikinabang ang bawat isa sa atin sa pag-aaral sa umagang ito. Pasimulan natin yung ating pag-aaral sa pamagitan ng pagbasa sa unang parapo. Hilingan natin si Brother Jonel de Los Angeles. Kitang-kita ang kaibahan ng bayan ni Jehovah sa mga nag-aangking Kristiyano dahil sa sigasig nila sa ministeryo. Pero minsan, baka hindi ka ganadong mangaral. Iyan din ang naramdaman ng isang masipag na elder. Sinabi niya, alam nyo, may mga panahong tinatamad akong mangaral. Tanong sa 1, paano naiiba ang bayan ni Jehovah sa mga nag-aangking Kristiyano? Okay, PJ, pakisuyo. Nag-iiba ang bayan ni Jehovah sa mga nag-aangking Kristiyano dahil sa sigasig po nila sa ministeryo at ganadong mangaral po. Maraming salamat. Yung salitang sigasig, ano bang kahulugan nun? Sister Licanda. Ang sigasig po, tutukoy po ito sa kagustuhan at kasipagan ng isang Kristiyano. Maraming salamat. Bagaman alam natin na kailangan natin ng sigasig, pero talaga bang laging ganon yung nararamdaman natin? Sister Tess Dickman. Hindi rin, may panahon din na tatama rin tayo, gaya nga ng isang elder dito, kahit masigasig siya. Pero sabi niya, may panahon din na tinatamad akong mangaral. Yan, baka ako yung elder na yun. No? Sister Tamosa. Totoo naman po yun kasi lalo na po ngayon nagbabago yung kalagayan ng panahon. Minsan nahahamon po yung kalusugan at yung panahon na rin po. Maraming salamat. Ngayon tingnan natin kung bakit importante o bakit madalas na nawawala na yung sigasig sa panahon natin sa ngayon. Para po dos tayo. Baka mas excited tayo sa ibang paraan ng paglilingkod kaysa sa pangaral. Bakit? Kasi kapag nagtatayo at nagmamantini tayo ng mga teokratikong pasilidad, tumutulong sa disaster relief, o nagpapatibay ng mga kapatid, madalas na nakikita natin agad ang mga resulta nito kaya nagiging masaya tayo. Habang kasama natin sa mga gawaing ito ang mga kapatid, ramdam natin ang pagkakaisa at pag-ibig. Alam din nating napapahalagahan nila ang mga ginagawa natin. Kumusta naman sa pangaral? Baka ilang taon na tayong nangaral sa teritoryo natin, pero kaunti lang ang nakikinig. May iba pa nga na naiinis o nagalit sa atin. At habang papalapit ang wakas, malamang na mas pag-usigin tayo. Kaya paano natin mapapanatili o mapapatindi ang sigasig natin sa pangaral? Tanong sa para po dos, bakit posibleng mawala ang sigasig natin sa pangangaral? Doon tayo sa likod kay Hailey. Kasi kapag kinumpara po ang gawain sa pangangaral, parang mas madaling tignan ang pagmamantini po ng teokratikong pasilidad sa mga pagtulong sa disaster relief kasi po may resulta kaagad at nararamdaman natin ang pagkakaisa at pag-ibig ng kapatid. Samantalang ang gawain pangangaral ay ilang taon na po pero wala pa rin nakikinig sa atin. Minsan pa nga sila ay naiinis at nagagalit po. Maraming salamat. Bukod dun sa naiinis o nagagalit, meron pa ba kayong naiisip bakit waring medyo nawawala yung sigasig ng mga kapatid sa pangangaral? Tawag tayo ng regular pioneer, Sister Irene Carpio.
Minsan po kasi marami tayong RV, malayo masyado. Pagdating doon, wala naman sila. Nagbigay sila ng schedule pero lagi yon wala. Kaya ang parang ayoko nang balikan. Yun. Pero bumabalik pa rin ako. Yan. Tamang saloobin, no? Pero nangyayari talaga yon. Sister CK Quiñones. Bananggit sa Mateo 10:22, yung parang ang hirap nga naman yung mapaharap ka sa pag-uusig. Hindi na nga sila interesado, gagawin ka pa nila ng masama. Maraming salamat. Tingnan natin sa susunod kung paanong magiging magandang halimbawa si Jesus para sa atin. Tres. May matututuhan tayo sa halimbawa ni Jesus sa pangaral. Noong nasa lupa siya, hindi nabawasan ang sigasig niya. Ang totoo, mas naging masigasig pa nga siya sa paglipas ng panahon. Gaya ng tagapag-alaga ng ubasan sa ilustrasyon ni Jesus na 3 taong nag-alaga ng isang puno ng igos na hindi namumunga, mga 3 taon ding nangaral si Jesus sa mga Hudyo na karamihan ay hindi nakinig sa kanya. Hindi sinukuan ng tagapag-alaga ng ubasan ang puno ng igos. Hindi rin sinukuan ni Jesus ang mga tao. Mas lalo pa nga siyang nagsikap na abutin ang mga puso nila. Basahin muna natin Lucas 13 sa 1 hanggang 9. Si Brother Punayo, dito sa harap. Pagkatapos, ibinigay niya ang ilustrasyong ito. Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa ubasan niya. Pinuntahan niya ang puno para maghanap ng bunga roon, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong naghahanap ng bunga sa punong ito, pero wala akong makita. Putulin mo ito. Bakit masasayang ang lupa dahil sa punong ito? Sumagot siya, Panginoon, maghintay pa tayo ng 1 taon. Huhukay ako sa palibot nito at maglalagay ng pataba. Kung magmumunga ito, mabuti. Pero kung hindi, ipapaputol ko. Tanong sa 3, ano ang matututuhan natin tungkol kay Jesus sa ilustrasyon sa Lucas 13 sa 1 hanggang 9? Sister Asiares, Lara. Sa illustration po sa Lucas 13:6-9, diwa, huwag agad po sumuko sa paraan na kahit hindi lahat nakikinig sa atin, patuloy pa rin po sa pangangaral. Kaya natutunan ko na kung hindi epektibo yung isa kong presentasyon sa isang may bahay, pwede ko pong i-offer sa kanya yung website para siya po mismo yung mag-search kung saan siya interesado. Sa paggawa po nito, matutularan ko si Jesus na masinisikap na abutin ang puso ng mga tao. Maraming salamat. Ano ang tendency ba ng isang tao na may isang bagay na hindi namumunga o isang halaman na hindi namumunga? Ano yung karaniwan na gusto niyang gawing base dun sa teksto? Brother Tolisora. Yung panghinaan ng loob o madishearten. At pagkatapos noon, ititigil na niya yung kanyang ginagawa. Yun, no? Kaya ano yung dapat daw natin gawin sa pangangaral? Kung iuugnay natin sa pangangaral ito? Sister Barcy? Karagdagan lang po sa Lucas 13:9, binanggit dito na kung mamunga ito mabuti, pero kung hindi ipaputol ito, ibig sabihin may kaugnayan sa ministeryo natin, mas lalo tayong masigasig sa pangangaral at lahat ng uri ng tao pagsikapan natin na italikod sila sa maling nilang pagsamba, tulungan sila na makilala si Jehova kasi dumating man ang paghatol ng Diyos na Jehova, maisasangga lang sila, hindi sila mapupuksa. Maraming salamat. Ano yung effort na ginawa noong magtatanim? May effort eh. Huwag mo nang putulin. Igagawin pa ako. Sister Austria. Hindi po niya muna pinutol, instead naglagay siya ng pataba. Yun. Mayroon pa ring pag-asa. Naging positibo siya. Tingnan natin kung paano natin matutularan si Jesus. Susunod na para po. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano naging masigasig si Jesus, lalo na sa huling 6 na buwan ng ministeryo niya. Magiging masigasig din tayo ngayon kung pag-aaralan natin ang mga sinabi at ginawa ni Jesus. May 4 na bagay tayong matututuan sa halimbawa niya. Una, nag-focus siya sa kalooban ni Jehova. Ikalawa, kumilos siya base sa nalalaman niyang hula sa Biblia. Ikatlo, umasa siya sa tulong ni Jehova. At ika-4, nanatiling positibo ang tingin niya sa mga tao. Maraming salamat. Tanong sa
4. Anong 4 na bagay ang matututuhan natin sa halimbawa ni Jesus? Magbigay ng isa. Doon tayo sa anak ni Sister Flores. Nag-focus siya sa kalooban ni Jehovah. Maraming salamat. Pangalawa. Okay, Maybelline. Ikalawa po, kumilos siya base sa nalalaman niyang hula sa Biblia. Maraming salamat. Pangatlo, Brother Miranda. Umasya siya sa tulong ni Jehovah. At ika-4, doon tayo kay Gab. Nanatiling positibo ang tingin niya sa mga tao. Yan. Ngayon titingnan natin kung paanong yan yung 4 na tinalakay natin doon kanina sa focus, sa matututuhan sa simula. Yan yung 4, paano makakatulong yung 4 na bagay na yan para tayo rin mapakilos na maging masigasig. Unang-una, talakayin natin. Nag-focus siya sa kalooban ni Jehovah. 5. Masigasig na ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita ng kaharian kasi alam niyang ito ang gusto ng Diyos na gawin niya. Ito ang naging pinakamalaga kay Jesus. Kahit sa mga huling buwan ng ministeryo niya, pumunta siya sa mga lungsod at nayon at nagturo sa mga tao. Tinuruan din niya ang iba pang alagad kung paano mangaral. So 5, paano ipinakita ni Jesus na nakapokus siya sa kalooban ni Jehovah? Sister Panganiban, dito sa harap. Alam po ni Jesus kung gaano kahalaga yung atas na binigay sa kanya ni Jehovah. Kaya kahit sa huling buwan ng ministeryo niya, nangaral pa din siya sa mga lunsod at nayon. At tinuruan din niya yung mga alagad niya paano mangaral. Maraming salamat. Yun yung temang teksto na tinatalakay natin. Ano ang tendency ng isang tao na matagal na sa kumpanya at malapit nang mag-retire? Mas masipag ba siya magtrabaho? Isipin ninyo. Malapit na mag-retire. Ilang ano na lang. Buwan na lang. Brother Ezekiel, magpili. Tendensya nun na pabanjing-banjing na siya sa trabaho kasi alam niya na malapit na siya mag-retire. Pero sa ating Panginoon Jesus, iba, hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay, masigasig pa rin siya sa mga pangangaral. Yan, no? Ang laking kaibahan. Actually, makikita natin dito sa susunod na mga pag-aaral natin na mas naging masigasig pa siya noong mga huling tagpo ng kanyang buhay. Sa katunayan, itinuro niya yon sa kanyang mga alagad. Tingnan natin yung paano mapapanatili yung sigasig sa kabila ng maraming avenue ngayon na mapaglingkuran si Jehovah. Para po 6. Hindi nagbago ang tingin ni Jehovah at ni Jesus sa pangaral. Ito pa rin ang pinakamalagang atas ng bayan ng Diyos ngayon. May koneksyon ang mga teokratikong atas natin sa gawaing pangaral. Halimbawa, nagtatayo tayo ng mga teokratikong pasilidad at naglilingkod sa Bethel para suportahan ang pangaral. Kapag may mga sakuna, nagbibigay tayo ng relief sa mga kapatid bilang tulong sa kanila at para may pagpatuloy nila ang mga espiritual na gawain, kaya ng pangaral. Kapag nauunawaan natin na ang pangaral ang pinakamalagang atas na ibinigay sa atin ni Jehovah, mas gaganahan tayong mangaral. Sinabi ni Janos, isang elder sa Hungary, lagi kong iniisip na hindi mapapalitan ng anumang teokratikong atas ang pangaral. Ito ang pinaka-importanting gawain natin. Maraming salamat. Kahit may iba't ibang teokratikong atas, ang dapat na maging tingin natin sa pangangaral. Pwede raw tingnan yung larawan. Sister Atamosa, Jana. Na kahit may iba't ibang anyo po ng paglilingkuran ay isipin na ang gawaing pangangaral po ay nagliligtas ng buhay ng mga taong magpapakita ng interes. Kaya dapat lang na ito ang maging pinakamahalagang atas na binigay ni Jehovah po sa atin bilang bayang at lingkod niya po. Maraming salamat. Ano yung connection ng mga nakikita nyo sa larawan sa gawaing pangangaral? Hindi naman sila nangangaral dyan, no? Sister Sherin Calso. Nabanggit kasi sa previous paragraph, yung Lucas 4:43, na binabanggit doon na naintindihan ng Panginoong Jesus na ang pinakamahalagang gawain ay ang gawaing pangangaral.
Kaya ganun din naman sa panahon natin sa ngayon, napakagandang reminder nito sa picture. Napakarami nating iba't ibang theocratic assignments, pero palagi nating tatandaan na ang pinakamahalagang atas pa rin sa atin ay ang pangangaral ng mabuting balita. Yung pangangaral pala yung nandun sa may right side ninyo. No. Pero yung dalawa, hindi direktang kaugnay. Pero may kaugnayan din, Brother Mata. Diyan sa larawan, makita natin yung nakahati yung dalawa. Sa itaas dyan, yung mga theocratic facilities natin na mga ginagawa doon. Halimbawa, pagmamantini ng mga simple o kingdom hall o kaya yung ating battle. At sa baba naman, remote translation office. Gumagawa siya doon. So yung picture na yan, nahati eh. Pero tingnan natin yung sa kanan. Yung sa kanan, yung kapatid, yun ang pinakamahalagang gawain. Bukod sa gawain na yan ng dalawa sa kabilang kaliwa, na bagaman related din naman yan doon. Pero hinighlights dyan yung buong litrato sa kanan, ay yun ang pinakamahalagang gawain natin, yung pangangaral. Maraming salamat. So para ganahan daw tayo sa gawaing pangangaral, ano yung mas magandang isaisip natin? Bagaman meron tayong, naglilingkod tayo minsan sa SKE, naglilinis tayo ng pasilidad, volunteer tayong construction work, minsan pinapatawag sa Bethel, naglilinis ng grounds. Ano yung dapat natin isaisip? Brother Mejulio. Yung mga tsokratikong atas, mahalaga yan. Pero yung pangaral, yun ang mas mahalaga. At kapag yun ang nasa isip natin, gaganahan tayo. Yun. Ngayon, tingnan natin yung susunod. Bakit ito yung pinakamahalaga pa rin para kay Jehovah sa kabila na marami namang pwedeng ways na paglingkuran siya? Para po, 7. Kapag tinularan natin ang tingin ni Jehovah sa mga tao, magiging mas masigasig tayo sa pangaral. Gusto niyang marinig ng lahat ang mabuting balita at kumilos. Kaya sinasanay niya tayo na maging mas mahusay sa gawaing ito. Halimbawa, may mga tips sa brochure na mahalin ng mga tao gumawa ng mga alagad tungkol sa pagpapasimula ng pag-uusap para magkaroon tayo ng mga Bible study at tulungan silang magpabautismo. Hindi man kumilos ang mga tao ngayon, pwede pa rin silang magbago sa hinaharap hanggat hindi pa natatapos ang malaking kapighatian. Baka maalala nila sa panahong iyon ang mga ipinapangaral natin ngayon sa kanila at kumilos sila. Pero mangyayari lang iyan kung hindi tayo hihinto sa pangaral. Basahin natin 1 Timoteo 2, 3 at 4. Sister Jacinto, Cecil. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas, ang Diyos, na gusto maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Maraming salamat. Bakit gusto ni Jehovah na patuloy tayong mangaral? Doon tayo sa mother's room. Kay Lijan. Brother Lijan. Basta sa unang Timoteo 2:3-4, gusto ni Jehovah na magpatuloy tayo sa pangaral dahil gusto niya na magkaroon ng tumpak na kaalaman sa katotohanan ng lahat ng tao at maligtas. Sa pamamagitan ng paglarangan, pinapasaya natin ang Diyos ni Jehovah. Maraming salamat. Ano yung makakatulong sa atin para matulungan sila na maligtas? May sample na binanggit dyan. Na pantulong. Sister Calso. Maging masigasig tayo sa ating ministeryo. Sa katunayan, Brad, itong tekstong ito sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4, ginagamit ko sa larangan kasi nagliligtas, binibigyan ko sila ng kaalaman kung paano itong importante sa katotohanan nagliligtas sa kanila. Ang nakita ko naman po, Brad, ang mga tao, positive decision. Kaya nagbabago ang panahon talaga. Maraming salamat. Pagiging positibo. Brother Umali, sa likod. Kaya pag kinakabahan tayo, pag kumakatok tayo sa pintuan, sa bahay-bahay, parang kinakabahan tayo, natatakot, magbilang lang tayo, 1, 2, 3, 4, tapos kumatok na tayo, mangaral na tayo. Kasi maalala natin yung teksto, 1 Timoteo 2, 3, 4. O nga pala, gusto ni Jehovah na mangaral ako, no? Tapos dahil doon, magiging masigasig na tayo. Maraming salamat. Brother Belmonte. Sa teksto binanggit na gusto ng Diyos na magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Yung pagkuha ng tumpak na kaalaman sa katotohanan, hindi yan sa pangangaral lang makakuha nila, kundi process. Kaya kailangan talaga yung Bible study. Pero may binanggit ditong suggestion na yung brochure na
mahalin ng mga tao, makakatulong to para mag-conduct ng Bible study at tulungan sila na magpabautismo din po. Maraming salamat. Hanggang kailan tayo mangangaral? Sister Arjona. Hanggang sa ipinapahintulot po ni Jehovah ang pangangaral. Kaya yung binanggit ni Odi na tumpak na kaalaman, hindi naman tayo nagdidigtas ng physical na buhay. I mean, kundi yung kalooban ng mga tao na maiugnay nila kay Jehovah para maligtas. Maraming salamat. Iba pang punto, Brother Mejulio. Kaya kung alam natin yung tunguhin natin, magiging masigasig tayo. Kasi ang tunguhin natin, hindi lang tayo dapat maligtas, kaya tayo nangangaral. Baka minsan ka tayo tanongin, saan ka pupunta? Mangangaral para maligtas. Hindi dapat ganun. Pupunta tayo ron para iligtas din yung iba, kasama yung ating sarili. Maraming salamat. Kung makikita natin, waring hindi nakikinig yung ating mga kausap, titigil na ba tayo sa pakikipangangaral sa ibang mga tao kahit sa kanila? Brother Libres. Kapag nangangaral tayo, minsan hindi nila binibigyan pansin eh. Pero nakikinig naman, pero hindi talaga hindi sila nagbibigay pansin. Pero kung patuloy nating gagawin yung pangangaral na siyang pinakamahalaga na pinagagawa sa atin ng Diyos na Jehovah, ayon dun sa 1 Timoteo 2:3 at 4, patuloy nating gagawin ito, baka isang araw ay makinig sila. Baka magtanong sila sa sarili, ano ba talaga yung pinapangaral nito? Baka makinig sila at masalba natin yung buhay nila at maligtas. Maraming salamat. Sister Iganya. Kaya sa pangangaral, huwag ang maging negatibo, kundi laging positibo dahil ang Diyos na Jehovah ang nakakakita ng puso ng tao. Maraming salamat. Sister Atamosa, ibang pang punto. Totoo po yun. Kung hindi man sila, may study mo man sila ngayon, pero makikita mo magbubunga po din sila sa hinaharap. Sa katunayan, nagulat po ako sa ngayon, dahil may isa po ako dating Bible study, na ngayon nagulat ako, dumalo siya ngayon. Sa iba naman po yung nagturo sa kanya, pero saksi na Jehovah na po siya ngayon. Ayan. Maaring ginagamit tayo, naghasik lang tayo, pero lumipas yung napakahabang panahon, sa iba siya, namunga. Kaya iba yung tumulong sa kanya na mamunga. Pero kay Jehovah pa rin lahat yun. Pansinin natin yung bagong kaliwanagan dito, may kinalaman doon sa hanggang kailan pwedeng magsisi yung isa. Kailan to? Brother Arjona? May adjustment nga dyan na dati, sa katunayan, nagpatibay ito sa akin Kasi pagka bumagsak ng huwag na reliyon, hudyat na maling kapagitan, tigil na. Pero ngayon, hindi pala. Kaya hanggang may hindi masama makinig yun dahil sa mga bisa buhay, pero pagbagsak ng malaging kapaghati, ibang isyo yun. Baka makita nila, tama yung mga saksi. Kaya hanggang malaging kapaghati, may pagkakataong sila. Hanggat hindi dumarating yung Armageddon, pwede pa silang magsisi. Yung ganda nung binanggit, ganda nung awa ni Jehovah, natalakay natin yan sa iba pang mga artikulo. Ngayon tignan natin yung susunod, kung paanong yung hula ng Biblia makakapagpatibay sa atin. Naintindihan ni Jesus kung paano matutupad ang mga hula sa Biblia. Alam niyang 3.5 taon lang siyang mangaral. Alam din niyang malapit na siyang mamatay at na magdurusa siya. Dahil sa mga hulang ito, ginamit ni Jesus sa pinakamabuting paraan ng panahon niya. Naging masigasig siya sa pangaral para magawa niya ang iniatas sa kanya. Sorry, 9:8 pala yun. Tama. Anong mga hula sa Biblia ang nakatulong kay Jesus na gamitin sa pinakamabuting paraan ang panahon niya? Brother De Los Angeles. Dito po binanggit na kahit nasa 3.5 years lang yung pangaral ni Jesus, hindi siya naging kampante. Bagkus, binanggit dito na ginamit niya sa pinakamabuting paraan yung panahon niya. Ibig sabihin, kahit na informal witnessing, nangaral pa rin siya. Maraming salamat. Brother Tom? Kung papansinin natin, napakagandang halimbawa ni Jesus. Kasi kung titingnan natin, parang siya ay may sentensya na. Halimbawa, ikaw ay may sentensya na baka ang gawin mo lang, magmukmuk ko sa isang sulok. Wala ka nang gagawin. Pero makikita natin dito si Jesus, talagang ginamit niya yung kanyang panahon para mangaral, sabihin sa mga tao yung mga bagay na iniatas sa kanya ng Diyos na Jehovah.
Maraming salamat. May nakita pa kayong punto, Brother Calzo? Alam ni Jesus kasi yung hula. May hula kasi sa Daniel 9:26, 27. Siya yung Mesias na yun eh. Alam niya yun eh. At alam niya rin siya yung mamamatay. No? Alam niya yan. Kaya yung natitirang oras o buhay niya, ginamit niya yun sa pinakamahalagang gawain na iniutos ni Jehovah sa kanya, ang pangaral ng mabuting balita. Kaya hindi niya nalintana, pag-usigin man siya, mamatay na siya, pangunahin pa rin ang gawain niya, pangaral. Maraming salamat. Ngayon, anong matututunan natin sa pagkaalam ng mga hulang ito para po 9? Kapag naiintindihan natin ang mga hula sa Biblia, magiging masigasig tayo sa pangaral. Alam natin kaunti na lang ang panahong natitira. Inihula ng Biblia ang mga mangyayari sa mga huling araw, pati na ang magiging ugali ng mga tao. At kitang-kita na natin ang mga iyan ngayon. Natutupad na rin ang hula tungkol sa hari ng Timog at hari ng Ilaga sa panahon ng wakas. Alam natin iyan dahil sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng kapangyarihang pandaigdig ng Anglo-America at ng Russia at mga kalyado nito. Alam din nating tumutukoy sa Anglo-America ang mga paanang imahen sa Daniel Kabanata 2, talatang 43 hanggang 45. Dahil sa hulang ito, alam nating napakalapit ng alisin ng karya ng Diyos sa mga gobyerno ng tao. Napakalapit na ng wakas ng sistemang ito. Kaya gamitin natin ang natitirang panahon para maging masigasig sa pangaral. Paano makakatulong ang mga hula sa Biblia para maging masigasig tayo sa pangangaral? Sister Sepe, doon sa gilid. Ang mga hula sa Biblia ay nagsilbing ebidensya dahil gaya ng ulat tungkol sa mga pag-uugali ng mga tao sa huling araw ay kitang-kita na at maging sa hari ng Timog at Hilaga ay natupad na at tumutukoy sa Anglo-America at Russia at dahil sa hulang ito ay malapit ng alisin. Lahat ng uri ng pagmamahal ng tao ayon sa Daniel 2:44, kaya wala na tayong maidadahilan pa para hindi maging masigasig sa gawain ng pangaral. Maraming salamat. Ano yung dapat nating maramdaman? Bukod sa wala na tayong dapat maidahilan na maging masigasig. Nangyayari na. Pagpapatuloy ba natin? Ano yung urgency dapat? Brother Mata. Dapat magiging apurahan tayo sa pangangaral na para bang iniisip natin na maya-maya, wala na, tapos na. Kasi kung isip-isipin natin, ang wakas ay darating. Paano kung yung buhay na natin, alam natin na bukas mawawala, anong gagawin natin? Hindi ngayon palang samantalahin na natin. Yun. Hindi na natin naantayin yung matapos yung malapit na dun sa malaking kapighatian. Ay, umusog pala yung cut-off sa Armageddon, kaya pwedeng dun banda na ako mangaral. Hindi ganon. Kundi, maging apurahan ngayon pa lang. Brother May Julio, iba pang punto? Ibig sabihin, iiwasan na natin yung mga bagay na maaaring magpahina ng sigasig natin. Baka ma-defocus tayo. Kasi yung, halimbawa, yung hula doon sa paan ng imahin. Dati, yung bato, yung kaharian, yung malayo pa eh. Ang illustration ng tapat at matalinong alipin. Pero ngayon, nakita natin yung mga illustration nila sa picture. Tumama na yung kaharian ng kaharian sa paan ng estatwa. Kaya, ibig sabihin, talagang malapit na. Ay, ano ngayon ang focus mo? Ay, kung ikaw ay nag-aaral ngayon o mag-aaral pa lang, baka baguhin mo na dahil siguro ay baka mawala yung sigasig mo sa paglilingkuran. Yan. Tingnan natin kung paano tayo mapapakilos pa nito para po, Gis. May mga hula sa Biblia na gustong-gusto nating sabihin sa iba. Napakaganda ng mga pangako ni Jehovah, kaya gusto ko rin itong i-share sa iba. Sabi ni Carrie, isang sister sa Dominican Republic. Sinabi pa niya, napakaraming problema ng mga tao ngayon at alam kong para din sa kanila ang mga pangako ni Jehovah. Pinapatunayan din ng mga hula sa Biblia na tutulungan tayo ni Jehovah sa gawaing pangaral. Sinabi ni Leila na taga-Hungary, napapatibay ako ng Isaiah 11 verse 6 hanggang 9 na mangaral sa mga tao na parang di makikinig sa mensahe natin. Alam kong kahit sino pwedeng magbago sa tulong ni Jehovah. Sinabi naman ni Christopher na taga-Zambia, ipinapangaral na sa buong mundo ang mabuting balita, gaya ng inihula sa Marcos 13:10. At proud akong magkaroon ng bahagi sa hulang ito. Ikaw, anong hula sa Biblia ang nakakatulong sa iyo na maging masigasig sa pangaral?
Paano pa tayo natutulungan ng mga hula sa Biblia na maging masigasig? Doon tayo sa Bible study kay Christine. Nagustuhan ko po yung ulat sa Marcos 13:10 na kung saan nagiging masaya sa feeling na magkaroon ng ambag o bahagi doon. Kaya mas nagiging masigasig ka po mangaral sa iba. Yan. So siguro sinasabi niya na rin yun kahit hindi pa siya bautisado. Meron ba kayong magandang puntong nakita? Sister Atamosa. Na kahit po pala tayo ay bahagi ng hula kasi tinutupad din po natin itong hula na gumawa ng alagad at mangaral. Kagaya po nung nabanggit na pahayag kanina, yung kung ilan lang po yung natulungan sa Mozambique, ngayon napakalaki na ng bilang. So katulad na paraan, ganun din po tayo dito sa Pilipinas. Kaya bahagi rin po tayo kung masigasig din tayo nangangaral. Salamat. Brother Umali. Kaya kahit yung mga negatibong reaksyon sa ministeryo na binanggit sa paragraph 2, pwede maging gasolina yon doon sa apoy ng sigasig natin. Kasi hula yon na yung mga tao, sasama ugali, pangit yung reaksyon nila sa pangaral natin. Kung aware tayo doon sa hula, pero kung hindi tayo aware sa hula, baka panghinaan tayo ng loob. Yan. Yun yung hula. No? Tingnan natin kung paano tayo matutulungan din ng isa pang hula na lalong mapatibay. Yung susunod na punto, umasa siya sa tulong ni Jehovah. Para po 11. Umasa si Jesus kay Jehovah para mapanatili ang sigasig niya sa pangaral. Kahit maingat magsalita si Jesus, alam niyang mga galit ng mga tao at pag-uusigin siya dahil sa mensaheng dala niya. Ilang beses pa nga siyang sinubukang patayin ng mga leader ng relihiyon dahil sa pangaral niya. Pero nangaral pa rin si Jesus kasi alam niyang tutulungan siya ni Jehovah. Sinabi niya, "Hindi ako nag-iisa, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniwang nag-iisa dahil lagi kong ginagawa ang mga gusto niya." Basahin natin Lucas 12:49 at 53. Sister Vasquez, Josie. Dumating ako para magpasimula ng apoy sa lupa. At ano pa ang mahihiling ko kung nasindihan na ito? Sa 53, magkakabahagi sila, ama laban sa anak na lalaki at anak na lalaki. Laban sa ama, ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa ina. Biyanang babae laban sa manugang na babae at manugang na babae laban sa biyanang babae. Tanong sa 11, marami pong salamat. Bakit kailangang umasa si Jesus kay Jehovah para mapanatili ang sigasig niya? Sister Dimacali. Kailangan nga po ni Jesus na manatili o umasa sa Diyos na Jehovah kasi kahit po maingat na siya sa kanyang pananalita, nagagalit pa rin po sa kanya yung mga tao at pinag-uusig pa rin po siya. At minsan nga ay sinubukan din siyang patayin ng mga leader ng relihiyon dahil sa pangangaral niya. At yung teksto nga po, kahit sa akin napatibay ako dahil sabi po ni Jesus dito na hindi siya nag-iisa, kundi kasama niya ang Ama na nagsugo sa kanya at hindi siya iniwang nag-iisa dahil lagi niyang ginagawa ang gusto niya. Maraming salamat. Brother Amara? Yung sigasig ni Jesus, parang nag-aapoy. Nag-aapoy pero yung sanlibutan na nasa paligid niya, kahit maingat siya, kahit alam niya yon, matindi rin yung apoy. Kaya kailangan niya talagang dumikit. Ika nga, makasama lagi sa Jehovah sa gawain ito. Kasi kung siya lang, hindi niya kakayanin. Kaya sa tulad na paraan, tayo ganun din tulad ni Jesus. Kasi yung apoy na yan, nasindihan na nga eh. Kung mga andun na yung pagkabahagi, andun pa siya, sigurado si Jesus talagang siya yung magiging main points ng ano na yan, ng pag-uusig na yan, o malaapoy ng mga pag-uusig. Maraming salamat. Iba pang punto, Brother Belmonte. Kasi kahit mabuting balita na yung dala-dala ni Jesus, nagagalit pa rin sa kanya yung mga tao. Kasi yung mga leader ng relihiyon, nalalantad yung mga kalokohang nagagawa nila. Kaya expected din natin, kahit sa loob ng pamilya, kapag alam nilang against din yung mga paniniwala natin, hindi tayo nagbe-birthday, hindi tayo nagse-celebrate ng mga bagay-bagay, nagagalit din kahit yung kamag-anak natin. Kaya parang sinasabi nila ang KJ naman ang mga saksi. Mm-hmm. Kaya minsan, makakakita tayo sa isang pamilya, isa lang yung nagsiserve kay Jehovah. Sa kabila ng alam naman natin, tama yung ginagawa natin. Brother Mejulio.
Sa ibang bansa, pag mayroong wildfire, di ba? Ang pinapatay nila, apoy din. Kaya si Jesus, ganun ang ginawa niya. Ang pinagpatay niya sa apoy ng pag-uusig, apoy naman ng sigasig. Kaya hindi siya titigil. Kaya ganun din tayo. Pag lalo tayo inuusig, lalo naman tayo dapat na maging masigasig. Yan. Sinugo tayo sa ministeryo bilang mga alagad. Ang gagawin ba natin? Sige, sugod lang ng sugod. Tingnan natin, matututunan natin sa 12. Pinaalala ni Jesus sa mga alagad niya na makakaasa sila sa suporta ni Jehovah. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanila na tutulungan sila ni Jehovah kapag may pag-uusig. Pero sinabi rin niya na kailangan nilang maging maingat. Pinayuhan niya sila na huwag ipilit ang mensaheng dala nila sa mga ayaw makinig. At sinabi niya sa kanila na tumakas kapag may pag-uusig. Kahit masigasig si Jesus at nagtitiwala kay Jehovah, iniwasan niya ang mga mapanganib na sitwasyon hanggat posible. Paano inihanda ni Jesus ang mga alagad para patuloy silang makapangaral kahit may pag-uusig? Sister Abellanosa, MJ. Kahit sinabi ni Jesus doon sa mga alagad niya na andyan lang si Jehovah na tutulong sa atin, pero pinag-iingat pa rin niya yung mga alagad niya kasi sinabihan niya doon sa Lucas 10:11 na wag namang ipilit yung mensahe kung ayaw nila na makinig. At sinabi din niya na kung kailangang tumakas din. Kaya kahit si Jehovah, nagtitiwala sila kay Jehovah, iniiwasan pa rin yung mga posibleng mangyari. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto, Brother Arjona. Kaya sa teritoryo, minsan iwasan natin masabihan tayo, ang kulit-kulit nyo. No? Kasi dahil kayaw na nga, nakasimangot, saglit lang po. No? Parang gano'n. No? Naging maingatin tayo na huwag mairita naman yung mga tao. Maraming salamat. Brother Villavicencio. Maganda yung ginawa ni Jesus doon sa pagsasanay sa kanyang mga alagad. Hindi lang niya sinabing, sige, mangaral kayo, sumugod kayo. Hindi ganun. Ganun din sa atin. Ginagamit natin yung araw ng Lunes, yung maging mahusay sa ministeryo. Makikita natin doon yung mga sitwasyon na pwedeng mapaharap sa atin sa ministeryo. Kaya kung gagawin natin yon, makakapagpatuloy pa rin tayo sa ating gawain. Pansinin ninyo yung brochure natin, mahalin ng mga tao. Ano tinuturo sa atin doon? May mga ilang magagandang punto doon eh. May kinalaman dito sa tinatalakay natin. May naalala kayo? Brother May Julio. Pag may makulit, huwag na tayong kulitin. Pero may mga punto dito kasi, si Jesus, nangangaral siya, maingat. Bakit siya maingat? Pwede naman siyang hindi mamatay. Pero bakit siya nag-iingat? Kasi nga, yung buhay niya, 3 years hindi pa umaabot doon sa 3 years. Kung siya yung hindi mag-iingat, baka mapahamak agad siya. Hindi niya matapos yung ministeryo niya. Pero saya dahil nag-iingat siya. Ganon din tayo. Although basigasig tayo mga aral, pero pag may panganib, nag-iingat tayo kasi hindi pa ito yung pinakahuli ng araw ni Jehovah. Kailangan baka gusto natin makarating tayo, makatawid tayo ng ligtas doon sa bagong sanlibutan. Kaya kailangan din ingatan natin yung ating buhay kaya hindi tayo susugod kung sakaling mapanganib naman yung pupuntahan natin. Brother Nuestro, Jeric. Kami po salamat. Doon sa brochure na mahalin ng mga tao, meron doon sa Appendix B. May mga payo doon na dapat mo dapat tapusin ang pag-uusap. May mga payo dyan paano dapat tayong lumayo na pag may panganib na gawa. Yun, isang magandang punto yun. Brother Umali. Tama yun, maganda yung Appendix B na yun. At sinabi rin doon, ano yung dahilan, bakit magalang tayo magpapaalam? Kasi sabi doon, baka next time, kausapin niya na tayo. Ibig sabihin, sa territory, paulit-ulit natin kakausapin yung mga tao. Kung mabait tayo ngayon, baka next time, maging study na. Yan. Tandaan natin, maaaring hindi siya tumubo sa simula, matigas, later on, lalambot din. Gagawa ng paraan si Jehovah. Maaaring mangyari yun. Susunod, tingnan natin kung paano tayo makakaasa kay Jehovah. Bakit kailangan? 13. Kailangan natin ng tulong ni Jehovah para maging masigasig pa rin sa pangaral kahit may pag-uusig. Bakit ka nakakasiguradong tutulungan ka ni Jehovah? Tingnan ang panalangin ni Jesus sa Juan Kabanata 17. Hiniling ni Jesus na bantayan ni Jehovah ang mga apostol at sinagot iyan ni Jehovah. Mabasa sa aklat ng mga gawa kung paano niya tinulungan ang mga apostol na maging masigasig kahit may pag-uusig. Ipinanalangin din ni Jesus na bantayan ni Jehovah ang mga makikinig sa mabuting balita. At kasama ka dyan. Sinasagot pa rin ni Jehovah hanggang ngayon ang panalangin ni Jesus. Gaya ng ginawa ni Jehovah sa mga apostol, tutulungan ka rin niya.
Bakit ka nakakasigurong tutulungan ka ni Jehovah? O, si PJ. Dahil ginawa na po niya ito sa mga sinaunang lingkod ni Jehovah na may kasigasigan din po nilang ipinangaral ang mensahe ng kaharian gaya po ng pinagusig po ang mga apostol ay tinulungan sila ni Jehovah kasi iyon po ang hiniling ni Jesus nang siya ay pabalik na sa langit at kita po natin ang paglago ng bilang ng mga lingkod ni Jehovah sa ngayon tanda ng pagsulong ng gawaing pinatnubayan ni Jehovah at tinulungan ng kanyang banal na espiritu po. Maraming salamat. Napatibay kami doon, PJ. Meron pa ba kayong nakita doon sa punto, sa para po? Na nakapagpapatibay ng ating pananampalataya at talagang hindi tayo mag-iisip, magdadalawang isip na baka pumalpak tong planong to. O kaya itong gawaing pangangaral hindi maging mabunga. Sister Atamosa. Kasi alam naman po natin na kahit noon pa man, naging issue na po yung gawaing ito. Minsan natakot na sila noong panahon ng 1975, akala nila tapos na. At yung iba kasi po tumitingin sa taon. Pero tayo po, kung talaga may kasigasigan po natin gagawin, alam po natin na si Jehovah hindi naman niya po bibiguin dahil pinapatnubayan ng banal na espiritu. Tignan natin kung ano yung ginagamit ni Jehovah sa panahong natin sa ngayon para tulungan niya tayo. 14. Habang papalapit ang wakas, baka maging mas mahirap para sa atin na mangaral. Pero tiniyak ni Jesus na may tutulong sa atin. Gaya ni Jesus at ng mga apostol, hinahayaan natin ang mga tao na magpasya kung makikinig sila sa mensahe natin o hindi. Hindi rin tayo nakikipagtalo sa kanila. Kahit sa mga lugar kung saan limitado ipinagbabawal ang gawain natin, nakakapangaral pa rin naman kapatid kasi umaasa sila kay Jehovah. Binigyan ni Jehovah ng banal na espiritu ang mga lingkod niya noon. Ibibigay niya rin iyan sa atin ngayon para lubusan nating maipangaral ang mensahe hanggang sasabihin niyang tapos na ang gawain. Kung aasa ka kay Jehovah, patuloy kang makakapangaral ng may sigasig. Maraming salamat. Tanong sa 14, bakit ka makakasigurong patuloy kang makakapangaral ng may sigasig? Tingnan ang larawan. Brother Mata. Diyan sa larawan, makita natin na kahit na may pagbabawal sa kanilang bansa, yung kapatid, nakakuha ng pagkakataon doon sa gas station. Marahil, isa din to sa mga motorista. Ay, napatotohanan niya na naging mataktika siya, naging maingat siya, at sa paraan niyan, naigawa niya, naisagawa niya yung mabuting balita, yung pangangaral doon. Sino yung saksi diyan sa dalawa? Kita ba ninyo? Dati halata eh. Alam mo kung sino yung saksi. Ngayon, Brother Tom. Sigurado kang saksi dyan yung nakasombrero kasi may hawak sa cellphone eh. So kung magpapatotoo siya, paano niya gagamitin yung Bible? So sigurado yung lalaking nakapasombrero. Aha. Ako hindi sigurado eh. Sige po. Sister CK, tingnan naman natin. Ibang opinion. Tingin ko naman yun nasa kaliwa kasi pwede tayong mangaral kahit wala yung Bible. Although yung sinasabi natin quoted from the Bible. Wala naman sinabi na kung sino yung saksi talaga dyan sa dalawang yan. Kasi pwede namang either way eh. Pero ako, tingin ko yung isa na naggagaganon lang, nagge-gestures. Brother Tolisora. Makita din natin na yung payo na maging maingat. At ibinanggit dun sa komento ng larawan na bawal dyan sa lugar na yan yung pangangaral. So, ang ginawa niya, wala siyang dalang material para makapag-ingat siya. At gayon din, siyempre, naka-polo siya, naka-slacks. So, makita natin na mas lamang na siya yung saksi. Kahit may balbas na ngayon, no, pwede nang maging saksing-saksi sa picture. Brother Umali. Kaya yung pangangaral, discreet lang. Yung ginagawa natin pagbabahay-bahay na hindi tayo namimigay ng kahit ano, practice na pala yun sa hinaharap na maging discreet. Kaya kahit wala tayong dalang Bible, kahit anong publication, basta Holy Spirit lang kailangan natin, magagawa nating mangaral. Yan. Ano yung makakasiguro
masisiguro natin sa hinaharap kahit daw may pag-uusig at mahirap mangaral? Brother Belmonte? Makakaasa po tayo na magiging masigasig pa rin tayo sa ministeryo. Kasi maganda rin po yung binanggit ng Lucas 21, 13 po, ay ng 12 po na wag daw po tayo mag-alala kung ano daw po yung sasabihin natin. Kasi pati una po, yung Holy Spirit ipapaalala kung ano po yung mga dapat nating sabihin. Lalo na po sa pagbawal na po yung Bible. Yan, tutulungan tayo ni Jehovah. Susunod, nanatili siyang positibo, 15. Nagtitiwala si Jesus na may mga makikinig sa mabuting balita. Dahil dyan, positibo siya sa pangaral. Halimbawa, noong mga huling buwan ng 30 CE, nakita ni Jesus na marami ang handang makinig sa mabuting balita. Itinulad niya sila sa isang bukirin na pwede nang anihin. Paglipas ng mga isang taon, sinabi niya sa mga alagad, "Talagang marami ang aanihin." Di nagtagal, inulit niya, "Talagang marami ang aanihin. Makiusap kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa sa pag-aani niya." Lagi nakikita ni Jesus ang potensyal ng mga tao na tumugon sa mabuting balita. At masaya siya kapag ginagawa nila iyon. Sa 15, paano natin nalaman na positibo ang tingin ni Jesus sa mga tao? Sister Calso. Ang pagiging positibo sa ating pangangaral, malaking bagay sa panahon natin ngayon. Kasi ayon sa Matthew, chapter 9, verses 37-38, marami talagang ani sa ating teritoryo. Kulang naman sa manggagawa. Kaya sa bawat sana sa atin, lumabas sa larangan para may makasama kami. Therefore, sa totoo lang, Brad, maraming potensyal na tumutugon sa ating pangangaral. Pinapalabas ako ni Sister Calso. Ano ba yung tingin ba talaga ni Jesus noon? Lahat ba ng nilalapitan niya, talagang dumudumog sa kanila para masabing, ganito karami yung pangangaral. Ganun ba siya? Ganun ba talaga yung nangyayari nung panahong iyon? Kung papansinin ninyo yung mga naunang talata, talaga mang lahat, 100 o 90% tumutugon para sabihin niyang marami tayong aanihin, kailangan natin ng manggagawa. Sister Carpio. Doon po sa sinabi na may mga makikinig sa mabuting balita, ibig sabihin, hindi lahat. Yun, hindi lahat. Actually, makakaaway pa nga niya yung iba, di ba? Pero papansinin niyo, yung pagiging positibo ay isang mindset. Brother Mehulio. Yung paglalarawan niya doon sa 4:35, sabi niya, bukirin, aanihin. Hindi naman literal na bukirin at aanihin yun. Yung bukirin doon, mga tao. At sila, sabi niya, pwede silang maging, meron silang positive na pananaw. Ito, posible maging kanyang mga tagasunod. Yun, gamitin natin yung pananalitang potensyal. Yan, napakaganda. No? Iba yung pagiging positibo nung panahon ni Jesus. Nakita niya, kahit hindi lahat tumutugon, pero posible, potensyal na maging mga lingkod yan. Tingnan natin yung pagiging positibo na yan, 16. Para manatiling positibo ang mga alagad, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng magandang resulta ang mensaheng ipapangaral nila. Gumamit siya ng 2 ilustrasyon para magawa iyan. Itinulad ni Jesus ang mensahe ng kaharian sa maliit na binhi ng mustasa na naging isang malaking puno, kasi hindi mapipigilan ang paglaki ng bilang ng mga makikinig sa mabuting balita. Itinulad niya rin ito sa pampaalsa na kumakalat sa masa, kasi ipapangaral ito sa maraming lugar sa buong mundo. At gaya ng pampaalsa, kaya rin nitong baguhin ng mga tao kahit hindi laging makikita agad ang epekto nito. Dahil sa mga ilustrasyong ito, natulungan ni Jesus ang mga alagad na manatiling positibo sa pangaral. Basahin natin Lucas 13:18 hanggang 21. Kay Brother Andrew Panganiban. Sinabi pa niya, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos at saan ko ito may hahambing? Gaya ito ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang hardin. At tumubo ito at naging isang puno. At ang mga ibon sa langit ay namugad sa mga sanga nito. At sinabi niya ulit, saan ko may hahambi ang kaharian ng Diyos? Gaya ito ng pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 malalaking takal ng harina kaya umasa ang buong masa. Marami pong salamat.
Tanong sa 16, paano makakatulong ang mga ilustrasyon ni Jesus, yung dalawang ilustrasyon, para manatili tayong positibo? Brother Arjona. Sa ibang planeta, yung mga humble beginning, halimbawa ng mustasa, maliit lang, pero hindi manatiling maliit, kundi malaking puno ito. Ginamit naman yung pampalsa, no? Sapagkat alam natin ang katangian ng pampalsa, nagpapa-expand ito. No? Kung halimbawa sa buong mundo, 1% lang tayo, malaki yun. No? Sa 8 billion na katumbas. Kaya kung yun ang i-average natin ganon, ay talagang marami pang mga potensyal na pwede talagang maabot at maging tugon. Average natin sa buong mundo, 250 to 300,000. Almost 30 ang nababautisman bawat oras. Kaya malaki pa talaga yan ang pwede pang magawa na maging mga alagad. Maraming salamat. Tingnan natin yung picture. Ano makukomento natin dyan? May kinalaman kaugnay ng ilustrasyon na binanggit ni Jesus? Brother Umali. Gaya ng sabi sa caption, gaya ni Jesus, nagtitiwala tayong may mga makikinig pa rin sa mensahe natin. Makikita natin dun sa dalawang reaksyon ng sister, positive sila, may kingdom smile. Naalala ko yung karanasan dun sa Baguio dahil sa kingdom smile ng dalawang sisters, na-encourage yung dumaan lang na umatindang pulong at na Bible study kasi positive yung mga kapatid dun sa pagkakard. Maraming salamat. Dun sa inyong special metropolitan witnessing, lagi ba may kumukuha ng mga literatura tapos nakikipag-usap? Ganun ba? Kaya tayo uma-attend nun? Kaya natin ginagawa yun? Brother De Los Angeles. Marami sa atin yung mga pioneer na nakiki-join dito sa cart witnessing. At makita natin na kahit 2 oras sila na nakatayo doon, minsan mapansin natin na merong 1, 2, o minsan nga wala pang kumukuha. Pero hindi tayo nanghihina dahil doon kasi marami tayong mga experiences sa buong mundo na mga kapatid na naging saksi dahil lamang sa cart witnessing. Yun. Nakatayo lang kayo doon, mga kapatid. Patotoo na yun minsan. Isa na yun na nakikita ng mga tao para mapakilo sila ng curiosity. Pakinggan ko nga ito minsan. Okay, pumunta nga ako sa Kingdom Mall minsan. Yan. So, kikita natin pagiging positibo kahit sa panahon natin sa ngayon. Para po 17 tayo. Kapag pinag-iisipan natin ang resulta ng gawaing pangaral sa buong mundo ngayon, makakapanatili tayong positibo. Bawat taon, milyon-milyong interesado ang dumadalo sa memorial at nagpapa-Bible study. Libo-libo ang nagpapabautismo at sumasama sa atin sa pangaral. Hindi natin alam kung gaano pa karami ang makikinig sa atin. Pero alam nating isang malaking pulutong ang tinitipon ni Jehovah at makakaligtas sila sa malaking kapighatian. Nakikita ng Panginoon ng pag-aani na marami pa ang tatanggap sa mabuting balita. Kaya dapat tayong patuloy na mangaral. Bakit tayo makapananatiling positibo sa gawaing pangangaral? Brother Iganya. Magiging positibo nga tayo sa gawaing pangaral kasi nakikita natin ngayon na ang marami, milyon-milyon pa nga ang nagkakaroon ng interest sa mga halimbawa sa panahon ng memorial ay napakarami ang nagpakita ng interest sa ating gawain. Kaya makakaasa tayo na higit pang pagpapalain ni Jehovah ang ating gawain pangaral. Salamat. Maraming po salamat. Sister CK. Nagkaroon tayo ng pandemic, ilang taon yun, pero nakita natin na sumulong yung gawain at marami rin nagpabautismo. Maraming salamat. Huring para po tayo. 18. Kilalang mga alagad ni Jesus sa pagiging masigasig sa pangaral. Nang makita ng mga tao noon ang katapangan ng mga apostol sa pangaral, naalaala nilang ang mga ito ay kasama noon ni Jesus. Patuloy sana tayong maging masigasig sa pangaral para makita ng mga tao na tinutularan natin si Jesus. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa mahusay na pagbasa. Ano ang gusto nating makita ng mga tao sa atin? Sister Umali. Na tinutularan din po natin si Jesus na masigasig sa gawaing pangangaral. Yun. Patotoo iyon kung sino yung kinikilala nating leader. Dito tayo sa repaso natin. Paano tayo mananatiling masigasig sa pangangaral kapag pinag-iisipan natin ang tingin ni Jesus sa pangangaral?
Sister Calso. Ano mang Socratic kong atas sa akin, special, pangunahan ko pa rin, Brad, ang pangangaral. Kasi bakit? May lalagyan natin sa kanilang isipan ang sinasabi ng kung ano ang tumpak na kaalaman na magliligtas sa kanilang buhay. Kaya, ang kaalaman talaga, magliligtas sa atin lahat o wala nang iba. Marami po salamat. Karagdagan, Brother Libres. Isa pa, yung tingin ni Jesus sa pangangaral, yung kasi ang pinakamahalagang atas na binigay sa kanya ng Diyos na Yehova. Kaya ganun din tayo, dapat tularan natin kung ano yung tingin ni Jesus sa pangangaral. Maraming salamat. Paano naman yung pag-isipan natin kung paano umaasa si Jesus kay Jehovah? Sister Atamosa. Ano man po ang naging kalagayan o mapahamon sa Panginoong Yesus ay hindi lagi niyang isinasaisip na hindi siya nag-iisa at lagi niyang kasama si Jehovah. Matutulungan tayo ni Jehovah sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kung paano na natiling positibo si Jesus, paano nakatulong yun? Sister Magallanes. Alam ni Jesus na hindi lahat tutugon sa mabuting balita, pero may positive mindset siya at nagtitiwala siya na may mga makikinig sa mensaheng dala niya. Maraming salamat. Ngayon, tinatamad ba kayo sa pangangaral? Kung tinatamad kayo, ako din. Paminsan-minsan. No? Pero ano yung napag-aralan natin na hindi dapat na tayo magpa-apekto doon sa bagay na iyon? No? Bagaman nararamdaman natin yun, natural yun. Pero makikita natin, kailangan natin tularan yung sigasig ni Jesus sa pangangaral. Kailangan natin makita yung role natin sa big picture. Ginagamit tayo ni Jehovah. Nakikita natin malaki yung anihin. Nakikita natin na kailangan nating manatiling positibo at umasa tayo kay Jehovah. Kasi kung gagawin natin iyon, yung sigasig, hindi mababantuan yon. Magiging mainit yon, kumukulo pa nga. No? Kaya gawin natin iyon sa ating gawaing pangangaral. Dito nagtatapos yung ating pag-aaral ng Magasing ang Bantayan. At sarahan natin ang ating pagpupulong sa pamagitan ng pag-awit. Awit bilang 58, hanapin ang mga kaibigan ng kapayapaan. Hango sa Lucas 16 at pagkatapos ay hilingan natin si Brother Nones para sa pansarang panalangin.